Muling iniurong ng Department of Transportation ang pagpapatupad ng revised guidelines sa mga toll expressway sa susunod na taon. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, maaaring maging epektibo ang mga penalty sa paglabag ng Joint Memorandum Circular 2024-001 sa January 2025. Dapat ay noon pang August 31 na ipatupad ang nasabing kautusan, ngunit ito ay inilipat ng October 1. Sa ilalim ng kautusan na nilagdaan ng DOTR, Toll Regulatory Board at Land Transportation Office, ipatutupad ang paniningil ng toll gamit ng Radio Frequency Identification or RFID. Ayon rin sa DOTR, ang impormasyon mula sa public consultation, kabilang na ang datos sa mga lumabag ay magagamit para sa posibleng pag-amyenda ng kautusan. Ang hakbang ng pagpapaliban sa paniningil ng penalty ay naaayon sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bigyang solusyon ang problema sa trapiko. Transport strike ng grupong Manibela at Piston ating pag-uusapan kasama si Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng Department of Transportation. Yusek Andy, magandang tanghali po. Ay, magandang good afternoon sa iyo, Miss Nina, and sa lahat po ng ating mga tagapakinig po. Ano po ang mga ginagawang hakbang ngayon ng DOTR dito po sa isinasagawang transport strike ng grupong Piston at Manibela simula ngayong araw hanggang bukas? Every time na meron pong plano yung dalawang grupo sa kanilang rally or strike na sinasabi nila, lagi pong nakatugon o tumutugon yung tinatawag po natin na Interagency Task Force tungkol sa mga tigil pasada. So, last weekend pa po, a few days ago, nasimula na po at monitor na po. Ito po tulungan po to not only ng mga LGUs, especially dito sa Metro Manila. Kasama rin po natin dito yung MMDA, LTFRB, LTO, at saka yung kapulisan po para masigurado na number one, wala namang violence, which basically sa araw na to wala naman po, at matugunan kung meron po tayong mga pangangailangan ng ating mga commuters sa mga ilang lugar na meron pong nagrarally. So, as of ngayon pong tanghali, Ms. Nina, maayos naman po, zero stranded passenger ang sitwasyon, pero nakahanda pa rin po tayo sa anumang bagay sa araw na to. Sa inyong assessment po mula sa transport strike na isinasagawa ngayon, kumusta naman po ang ating mga mananakay? May mga reported po bang mga lugar na napilayan o baka matinding naapektuhan ng strike po na ito? Wala po tayong na-monitor o na-report na stranded po na pasahero sa buong Metro Manila, lalo na sa buong Metro Manila. Yung kaninang umaga, normal lang po dahil Monday, rush hour, talagang sitwasyon po tayo normal tungkol sa mga pagsasakay ng ating mga commuters. Sa dami po ng mga nagrarally, napakaliit po na nag-attend ng rally today. So siguro po on the part of our citizen, nagiging normal na lang po ito na iintindihan or na, yung they accept the fact na meron tayong dalawang grupo na once in a while ay gagawa ng mass action para lang maiparating naman ang kanilang mga hinihiling. Okay, so dito na lang po tayo sa masasabi ng DOTR sa panawagan ng ilang grupo na gawing optional po ang franchise consolidation sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. Ang pinakapuso po ng programa, if I may say, dito sa ating modernization program for public transport modernization, yung talagang consolidation po, yung magsasama-sama po yung ating mga operators, yung mga drivers to form a cooperative po or isang korporasyon which will make them more equipped, more ready, at more knowledgeable para mapatakbo po yung kanilang negosyo para mas magsilbi po ng maayos sa ating commuter. So yun po yung consolidation. At 83% po sa buong Pilipinas ay nag-decide at nag-consolidate na po.
So ito pong grupo na noon pa naman ay nagsasabi na never or talagang ayaw nilang sumama na mag-consolidate. Kaya nga po sila ay pumunta na sa Supreme Court. Since last year po, nasa Supreme Court na sila, nag-file na sila dahil naging clear naman po since last year that the government will stick to its rule para sa programa. Sila naman po nagdeklara na kahit anong extension ang gagawin ay hindi sila sasama. So talagang there is an agreement that we disagree. Kaya nga nasa Supreme Court na po. So yung kanilang ngayon inuulit na sinasabi na ayaw nila mag-consolidate and in fact may mga narinig po kami na sinasabi ibasura ang programa. So it's something na narinig na natin for the past years and it's clear na ayaw naman po nilang sumama. Siguro it's best that they pursue the case in the court, in the Supreme Court, dahil yung programa po ng gobyerno ay tuloy-tuloy po at lalong lumalakas po at lalong dumarami po ang tumutulong sa ating programa. Ano naman po ang reaksyon ninyo sa mga naging pahayag ng mga transport group na ito na dapat ay payagan na silang bumiyahe at huwag daw ituring na koloro? Unang-una, yung pagsama ay dahil parte ng programa. So yung desisyon na ayaw, nasa kamay po nila yun. Wala po yan sa kamay ng gobyerno. We are here to convince, which we have been doing, of the goodness of the program. Kaya nga ang dami ng sumama, no? So sila ayaw talaga nilang sumama. Hindi naman po pwede na ipilit ng iilan, in this case, 2 grupo lang naman, hindi naman po pwede nilang ipilit yung gusto nila dahil gusto nila. May rason po bakit nandiyan ang consolidation at ito po ay maganda sa programa at para sa mamamayan at saka sa mga computers. Kung ayaw po nila, it's their choice, it's their decision na ayaw po nila na mag-consolidate pero may consequence naman po ang bawat decision. So yun po, in their case, sila po ay ayaw mag-consolidate, mawawalan or nawala na po sila ng partita so they cannot go to the streets and do what they've been doing for the past years dahil sila po illegal na po. Okay, so kumusta na po ang second phase ng Public Transport Modernization Program? Nasaan na po tayo dito sa ngayon? Yeah, yung second phase naman po ay another important program, yung tinatawag po na Route Rationalization or Local Public Transport Plan. Ito po ay isang importanteng component dahil dito po magtutulungan ang DOTR, LTFRB at ang mga LGU sa buong Pilipinas po ito para malaman natin sa bawat ruta, dagdagan pa ba ng sasakyan yan dahil dumami ang mga tao or babawasan dahil bumote ang mga nakatira sa ruta na yon. At magdadagdag ba tayo ng tinatawag na developmental routes dahil may mga ruta na kailangan ilagay dahil may mga tirahan o may mga negosyo na sa ruta na yon. So, napaka-importante nito because we will now know the proper number, pwede tayong magdagdag, pwede tayong magbawas, dahil pag natapos ko itong phase na to, yung dami ng sasakyan sa kalye ay masasabi na natin tama. Hindi sobra, hindi kulang, meaning mamimit natin yung requirements ng commuters. But also, other than that, mababawasan yung sobrang sasakyan na hindi natin kailangan. So what we've been saying, makakatulong po sa trapiko, sa pag-ayos ng trapiko, itong programa ng gobyerno. Yun po yung stage natin ngayon. This will take mga 2, maybe maximum of 3 years para matapos yung studies na to na pagtutulungan po ng LGU at ng ating gobyerno. After this, doon pa lang po papasok yung tinatawag na modernization o pagpapalit sa mga sasakyan po. Mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Unang-una, ang pangako po ng programa na ito ay sa commuters. Kailangan na po nila to, matagal na po nilang kailangan. We have to give this to our commuters. Sa mga operators, drivers, yung sa sektor ng transportasyon, nagsalita na po yung majority at sumama na po sila. Kaya tuloy-tuloy ang programa. Doon sa mga iilan na ayaw, nire-respeto po namin yung ayaw nyo. Tutulungan po kayo ng gobyerno. May programa po tayo para tumulong sa mga ayaw na mga operators na subali. To make it clear, yung operators ang ayaw.
Ngunit yung libo-libong drivers na mga operators na ayaw, tanggap at pwede silang sumama sa mga kooperatiba para tuloy ang trabaho ng lahat ng drivers natin sa buong Pilipinas po. Magtulungan po tayo. This is what the country needs and this is fully supported by our President. Maraming salamat po sa inyong oras, Road Transport and Infrastructure Undersecretary Andy Ortega ng DOTR. Laging maraming salamat sa inyong pagtutulong sa atin. Thank you po.